Yo, yo, yo guys, check Grabites mga Lodi. So nagpapump po ang ating Bitcoin. So 99,400, umabot na siya ng 99,800. Muntik na siya mag 100,000 ulit mga Lodi. No? So grabe, ngayong gabi, ngayong araw na to, kasi ngayong araw sa US, ano pa lang alas 8 ng umaga. So mahaba-haba pa yung May 8 nila. Mga idol, ano ba yung mangyayari ngayong May 8? Grabe, nakaka-excite mga Lodi. Pero nakakainis kasi madaling araw sa atin mangyayari. yung yung mga pangyayaring importante ngayon madaling araw sa atin. Nako, grabe, dapat gising ka ng 24 hours. So, pero ito na, mag-update tayo ngayon mga Lods at ito yung ating BTC 994. Ang ating XRP umabot na siya ng 2.2. No, so kung kanina nasa 6,000 yung ating 994 na. 9.4 na ngayon, no? Kung kayo na 7 or something, nakalimutan ko yung presyo nito kanina. So ngayon 9.4 ang ating profit sa ating long trade sa XRP, no? Ayan, napakalupit. So ito, mag-uumpisa na tayo. Umpisa natin dito sa mga na-liquidate na mga naka-short sa Bitcoin. Grabe, it is 253,400,000 worth of short has been liquidated in the past 24 hours. Bears are getting liquidated mga Lods, no? Kasi kung titingnan niyo sa ating crypto bubbles, no, mga Lods. Oy. So ating crypto bubble medyo sa day natin puro green, no? Kita niyo yan, mga Lods. Even yung Trump up ng 11% double digit. Ang daming double digit ngayon. Mga Lodi, virtual, IMX, Injective, ano pa ba? EOS, kung ano man yan. With ENA, so grabe. Puro puro double digit. Yung PAI nga natin nasa 6.3, 6.3% yung tinaas. At ang Pengu naman ay 25%. Grabe. So ito na. Punta na muna tayo sa mga exciting news muna. Dito muna tayo sa PAI. So kung kanina, sinabi natin na merong announcement sa May 14, nakaabang-abang sa Pi Network. Ano kaya 'yon? Nagkaroon kasi tayo ng clue kung ano yung i-announce nila. No, mga idol. Alam niyo ba kung ano? So ito medyo mabigat 'to. Stellar Wallet Activity Fuels Pi Network. Pi Binance listing rumors, mga Lodi. So may mga rumor na ililist na siya sa Binance, no? Is Binance preparing to list Pi Network? Ayun ba yung i-announce nila? Sa May 14, this wallet recently showed a balance of 2 Pi tokens verified through both Piscan.io and StellarX. Expert rising questions about Binance involvement with Pi ecosystem. So, siyempre, good news yan sa mga Pi community, mga Lods, di ba? So, once na mangyari yan, ano ang sa tingin nyo mangyayari sa Pi coins? 'Di ba? Alam niyo naman ano yan Syempre merong magic yan mga Lodi. Alam na natin yan yung pag na-list ka sa mga malalaking crypto exchanges, subok na yan na talagang nagpa-pump kapag na-list ka, no? Kung di sa Coinbase, sa Binance, talagang makikita mo na mag-up siya, mga idol, no? Subok na yan. Ilang beses na nangyari yan sa Shiba Inu, sa RON, sa SLP. Ganun yung nangyari pagka-list sa Binance. So ganun din ba mangyayari sa Picoin? O eto ba yung i-announce nila sa May 14. So, grabe, no? Lupit niyan, mga Lods, no? So, ito naman. Sa Bitpinas naman tayo, mga Lodi, no? Another level legal blow. Alam niyo naman yung nangyari sa WorldCoin, di ba? Yung nangi-scan sila ng mga mata. Iris Scanning Blockchain Project World temporarily suspended in Indonesia. No, so yung mga kasi ewan ko kung meron pa sa Pilipinas, no? Kasi sa Pilipinas sa sa Bulacan lang Sa Bulacan lang yung alam ko Pero dito sa Indonesia, hindi natin sure kung saang lugar, wala naman alam doon. Pero ayun na nga, no? Kinancel, no? Temporarily suspended. Pero nakalagay kasi dito temporarily lang. Baka naman sa mga sunod na araw matuloy ulit. Sabi dito, itigil nyo yan. Iris Scanning WorldCoin suspended sa Indonesia. At least yung Indonesian government merong care. Nag-aalala sila sa mga tao sa Indonesia, hindi katulad dito sa Pilipinas.
Dito, pag nagsabi na, uy, may WorldCoin, mag-i-scan ng 5,000 daw. Biglang may middleman na papasok dun, no? Yung mga tao ng barangay. Oy, wait lang. Hindi pwedeng ganyan, no? Magkano ba bibigay niyo? 5,000? Hindi. May bayad dyan dito, sir, no? 1,000 muna sa amin. Tapos sa kanila yung 3,000 o kaya 4,000. Minsan kalahati pa, 2,500 na lang napunta sa sa mga taong nagpa-scan ng mata. Di ba? So, grabe talaga sa Pilipinas. Buti pa sa Indonesia. Anong masabi niyo dyan, mga idol? Yeah. So, ito naman. President Trump says Fed Chair Jerome Powell is a fool who doesn't have a clue, no? So, wala daw clue si Jerome Powell sa mga ginagawa niya. Alam niyo, mga idol, medyo naniniwala ako dito kay Trump kasi merong alam si Trump na pwede niyang gawin na magpapayaman sa mga tao, mga idol. Kung nalaman niyo, kung naalala niyo yung na-news na natin yun mga idol. Yung nagsalita yung isang matanda na merong 100 something plus trillion na nakatago. Sino yung mga nandito na nakarinig dun sa natin? Meron yun, ninews na natin yun mga idol. So, pwedeng ayun kasi yung i-announce ni Trump mga lods Maraming pwedeng i-announce si Trump. Wala kasi tayong clue Pero pwedeng ayun at pwede ring iba, no? Sabi dito mga idol ni Trump, Trump post, this should be a very big and exciting day for the United States of America and the United Kingdom. Press conference at the Oval Office at 10 a.m. Thank you. So, meron yan 10 a.m. sa atin 10 p.m. yan. Mamayang alas 10 o pag in-upload ko to, alas 10 ko kasi ito i-upload Baka yun na yun. Mga Lodi, magkaroon tayo ng bagong news. Pero pang umaga ko ng news bukas yun mga Lods No, so ito parang lang tayo, trailer. Umaga, paano lang to? Pasulyap na balita tungkol sa announcement ni Trump. President Trump says the US has reached a full and comprehensive trade agreement with the UK. Nako mga Lodi, UK. Kung kilala nyo yung babaeng tropa ng Ripple doon, yung leader nila, nakalimutan ko yung pangalan. The agreement with the United Kingdom is a full and comprehensive one that will cement the relationship between the United States and the United Kingdom for many years to come because of our long-time history and allegiance together. It is a great honor to have the United Kingdom as our first announcement. Many other deals which are in serious stage of negotiation to follow. So, ito ata yung una. Hindi natin sure mga idol, sinasabi ko sa inyo, maraming pwedeng i-announce si Trump ngayong May 8, mga Lods. So, ayun yung aabangan natin. Diba sabi niya nga, earth-shattering announcement. So, ano ba yun? Nakaka-curious, no? So, ito pa. Ito naman, mga Lodi. Ito medyo negative to sa Ethereum Si Altcoin Daily nag-post nito, no? Yung mga holders o mga OG ng Ethereum, medyo nawawala ng loob sa Ethereum, no? Pakinggan natin to mga idol. Ipapasport ko lang ng maliit lang na konti, one lang. Currency do you think they'll use? Everyone, the Ethereum Foundation is a piece of shit retard. Vitalik literally looks for the most retarded people and then hires them. He's like, are you a virtue signaling retard? You're hired. As a matter of fact, here's the treasury. Give out grants to more retards. Wow, I can't believe ETH is dying. I can't believe no one's using it. ETH is such a fucking joke. Like, ETH is a joke, Vitalik's a joke, the foundation's a joke, everyone they've hired is a joke. Everyone other relating to it is a joke. Grabe, no? Kumbaga parang naiinis na sila kasi syempre naka-invest sila dyan Kaya lang, baliktad kasi yung tingin ko dito Once na ganito na yung tingin sa isang project, ito yung, minsan ito yung mga nanggugulat Yung mga wala ka ng pag-asa, na-shake out ka na, tas biglang lilipad yung Ethereum. Parang ganun to sa isip ko lang to Ewan ko kung mangyayari yun. Everyone's pushing it are jokes. Bankless fucking joke. Just everyone within ETH, every .ETH is just trash. There's no one that's in that web that isn't just complete fucking trash. And the sad thing is a whole lot of us held, we fucked up, but we own up to it. Like, you're not going to be telling us about ETH and having us defend it. No, there's nothing to defend. We fucked up. Then you have these retarded .ETHs. They will still defend it. They're like, oh, you're funding it. You know what that means? It's the bottom. And they say this like every week for like 2 years. Oh, yun. Parang ganun ako Kapag yung, pababaan na. Kumbaga, ito na yung bottom O, parang ganun yung naisip ko. Mga Lodi. So, medyo mali pala ako. Ngayon ko lang kasi napanood to ng diretso You've got to be a special kind of retard to keep saying that and keep being publicly wrong. Oh my God. You can literally pull up the ETH chart, pull up their tweets, paste them on, superimpose them, and it's like worse than 50 IQ. It's not even left curve.
you have to go like, I don't know, 6 Sigma to the left to find out how retarded they are. It's worse than special ed. There should be a new Special Olympics for these retards. I don't know where they belong. Just lock them away and never let them tweet. Never let another human being interact with them. It's worse than like rat poison. Grabe yung sama ng loob nila sa Ethereum, mga lods, no? Yung mga holders ng Ethereum. So sabi nga dito ni Altcoin Daily, Ethereum holder crash out, no? So hindi kasi kumbaga yung ine-expect nila siguro hindi nangyayari o naiinip na sila. Kasi sabi ko nga, once na alam nating malapit na siya, dun yung mas nakakainip mga idol. Yung ito na, ngayong taon na yun, ngayong taon na 2025 yung bull run. Pero pag alam mo na ngayon na yun, sobrang inaabangan mo na, parang lalong mas tumatagal yung oras. Diba? Parang nakakainip. Siguro ganun din yung nangyayari sa kanila, naka-crash out na sila. Mga lodi. Who is this guy? He is funny. Di ba? Grabe. So ayun yung dito, grabe sa Ethereum. Sana makabawi Ethereum kasi syempre nung mga nakaraang cycle, Ethereum na yung nag-i-start ng altcoin season. So sana nga ito na yung bottom. Alam yung mga naniniwala daw doon retarded Mga naging retarded tayo ng di oras So ito na. Ito. Maganda to mga lodi. Natanong ko din to kasi dati halos nasa, ewan ko kung top 50, top 30 na yung run di ba? Sabi dito ni Star Platinum, I still can't believe Ron isn't in the top 100. Gala Games is top 95. Immutable X is top 71. Ronin just opened 3 months ago yung permissionless. Kumbaga mas may ginagawa yung Ronin, meron silang mga update pero but hindi sila nasa top 100. And it's miles ahead if we talk about gaming. Tama 'yon kasi talagang yung Ronin Network, maraming game. Yung Gala, parang walang galaw ngayon yung mga game sa Gala 'di ba? If the market has a gaming narrative at some point, there's no way we won't see a catalyst on Ronin Network. Maybe Axie MMO. So ayun. So umaasa pa rin siya na sana magkaroon ng catalyst yung RON, lalong-lalo yung RON coins para alam niyo yun, syempre marami pa rin naka-invest diyan, marami nga naka-stake diyan, staking marami diyan mga idol Pero kung yung habang nag-i-stake ka, nakita mo 82% down. No? Medyo nakakalungkot mga idol, no? Nakikita natin yung ganito. Kung papansinin niyo, yung mga nasa hype yung Axie, yung Ronin, ang dami nilang pa-event, nagpupunta sila sa iba't ibang bansa, nagkakaroon sila ng mga tawag dito, yung mga rewards, marami. Pero ngayon wala na yung mga event nila, nawala na yung mga punta-punta nila sa iba't ibang bansa para i-promote yung Axie. So sana makabawi yung Ron. Syempre gusto natin yan dahil dyan tayo nag-start at di talaga mawawala sa akin yung Axie mga idol. Kahit na mawala pa yung Axie, yung mga Axie ko nandyan lang, di ko ibebenta. Kumbaga collection ko na yan sa buhay ko. Ganon. At syempre malaki yung utang na loob na sa Axie Infinity, dyan tayo nag-start. So sana makabawi yung Ron Coins o yung Ronin Network at makabalik man lang tayo, no? Kahit ngayong cycle, ngayong bull run, sana makahabol o makabawi, lalong-lalo na yung mga naka-stake tsaka yung mga nag-invest sa Ron Coins, mga lodi. Sana, no? At ito yung sabi dito kasi ni Daryl Remy, if any of the soldiers know or have any idea what this means, let me know. Kasi si Ika Ustat nag-post siya nito. Isa rin to sa mga nagre-riddle kasi sa Ripple on, nakalagay. Tapos yung post naman ni David Schwartz, you don't have to see, tapos pansinin nyo, yung on is malaki yung letters, no? On me. So sabi dito, ayan, no? Holy moly, we have some smart soldiers here. We have an update. Tomorrow is no socks day. Bare feet. So ayan, naka bare feet si David Schwartz. The dog name is Nox and Socks. Mr. Pull on. I think it's all over tomorrow. So May 8 kasi May 8, no? So grabe. Ano kaya mangyayari? Baka madaling araw mangyari to habang naghihilik tayo mga lodi. Nakakatatlong panaginip na tayo sa nangyari yung inaasahan natin, no? Grabe, nakaka-excite to. Sabi niya, ito yung isang reason, di ba sabi ko nga, may i-announce si Trump. It's either yung sa UK, yung big announcement nila doon, yung big partnership nila, o kung ano yung plano nila. Ito yung isa na sinasabi ko mga idol, no?
Trump just might have a huge announcement incoming. Could it be the truth finally coming to light? That DeFi, blockchain, and Web3 aren't just buzzwords. They're the tools breaking us free from a corrupt, debt-based system. We're talking about unlocking, ito pala yun, 169 trillion plus in hidden national wealth. Ito yung ni-report natin yung nakaraan, binalita natin to na sinabi ng isang expert na matanda, nakalimutan ko na ano kasi pag gano'n nawawala na sa ano ko eh, kung saan ko nakuha yung balita na yun eh. Pero nagsalita yun na itong 169 trillion hidden national wealth, eh, pwede na tong galawin ni Trump. No? Naipasa na yung batas na pwede niya tong pakialaman, mga Lodi. Reclaiming trillions in interest savings and potentially waving goodbye to income tax as we know it. O, pansinin nyo, di ba? Sinabi ni Trump na yung tax mawawala o mababawasan. Di ba? So, ito na ba yun? Ito na ba yun? This isn't a conspiracy, it's transition. We're witnessing the greatest financial reset in human history, the return of wealth to the people, the end of parasitic interest, and the rise of assets backed value. Learn the water, know what you hold, the system is changing. Are you? Sabi niya. So, kilala niyo yan si Eco, mga Lodi, medyo ano to, Ripple Army. Ayan. Kasi ito na yung list natin, no? Si 24 Hours Crypto, isa to sa mga idol kong content creator, mga idol, no? Sabi niya dito, ito rin yung sa mga nagtatanong tungkol sa market cap ng XRP. So, meron tong patama si idol. When we see 3 trillion flowing through stable coins, XRP will be trading at minimum $50. Fact yan. Sabi niya, individuals who lack basic understanding fails to realize that XRP market cap will need to be exponentially higher, far beyond 3 trillion to handle the velocity and liquidity pressure required to absorb all that global friction. This isn't speculation, it's it's infrastructure logic. The stable coins are the passengers. XRP is the highway. Be ready, mother father, sabi niya. Mga idol, no? So ayun ha, mga Lodi, napakadiin ng sinabi ni idol doon, no? So sana naintindihan niyo. Syempre, yung mga galit sa XRP, hindi pa rin sila maniniwala diyan, no? Pero sabi ko nga, sabi rin ni Idol Echo, know what you hold, no? Do your own research, mga idol, no? Hindi naman natin na sinasabing bumili kayo. Ito is nire-report lang ni Jeblo at binabasa ko lang yung mga sinasabi ng mga idol natin. So ako naniniwala sa kanila. Kung kayo hindi, nasa inyo yun, no? Ganun lang naman yun, mga lods, no? Wag niyong seryosohin lahat ng mga napapanood nyo sa social media. Ito ay ginagawa lang for information purposes and entertainment purposes by yours truly. No, ganun lang, mga idol, no? O ayan, no? Hindi ako financial advisor, mga lods, no? Isa lang tayong investor na maliit na investor lang. Malaki lang yung boses ko. Pero maliit lang ako investor, lalo na ngayon, no? Unti na lang ang ating XRP. At nalulungkot ako dyan. Pero kailangan nating humabol. So ngayon, ang asset natin dito is 77.9. No, at ang 48 dyan ay nasa XRP. At ang kalahati ng ating USD is nandito. So nanalo kasi tayo ng trade nung kagabi. Medyo malaki na panalunan ko kagabi. Medyo nakita niyo yan. Ayan. So, kagabi ba yun? Basta, nalimutan ko na. Alam nyo kasi, mga Lodi, yung time ko, sa sobrang busy, wala na. Hindi ko na alam kung anong oras na, kung anong araw na. Kaya minsan, pag namamali-mali ako sa mga date oras, intindihin nyo na lang ako. No? So, ito, natin to, alalay. Lumaki na yung alalay natin, ha. Pangalalay natin dito sa trade natin. Pero nakita nyo naman, umangat yung ating XRP. So, medyo nawawala, yung probability na abutin niya to is medyo bumababa habang umaangat siya, no? So, ganun lang yan. So, itong ating 9.2, mga idol, sinasahan natin na sana hindi na abutin. So, pag lumipad na yan, sa akin kasi feeling ko napakalapit na ng paglipad, sana masama na yung trade natin. Bukod sa meron tayong XRP na hold,
sana maano na, no? Masama na yung ating trade, no? So ayan pero ang bala ko kasi yun na. Pag may ginawa naman ako, papakita ko naman sa inyo, mga lods, no? Yun na lang, wag na kayo mainis, no? So ayun. Maraming salamat sa mga nanood, mga lodi. Bukas ulit, no? Bukas ulit ito yung sa medyo evening news ni Jeblo. So bukas magbabasa tayo ng comment at umaga ulit yan. Mukhang malupit yung update natin bukas, mga lodi. Bukas mangyayari yung mga inaabangan natin ngayon o yung inaasahan nating pwedeng mabigat na announcement, yung earth-shattering announcement ni Trump. So yun, kita-kits, magandang gabi sa inyo, mga kapatid, at What's up? Subscribe to Clubs TV and subscribe to Jeblo. If you want to subscribe to Jeblo, then go to the channel. If you want to subscribe to me, link in the description. And did you not check out my song? Please check out my song. It's really fire. bye. Bye.